hanggang sa pumasok ang babaeng CEO sa banyo at itinaas ang kurtina sa loob. Nang makita niya ang mga personal na gamit na nakahanay sa banyo, kasama pa ang isang litrato niya. Sa kanya lang nalaman na ang sarili niyang ina ay palihim na naninirahan sa banyong hindi nasisikatan ng araw. Ngunit ang pagkakaalala niya, sa nakaraang buhay ay iniuwi na niya ang kanyang ina. Sino ang mag-aakala na mas gugustuhin pa nitong tumira sa banyo ng kumpanya kaysa manatili sa bahay, lingid sa kanyang kaalaman? Na siya pala mismo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Iyon pala, sa nakaraang buhay, ibinigay ng babae ang lahat ng pagmamahal niya sa kanyang ina-inahan, maging ang kanyang posisyon bilang chairman. Ipinaubaya niya rito, ngunit ang sarili niyang ina ay kanyang pinabayaan. Inatasan pa niya itong maging tagalinis ng banyo sa kumpanya ngunit ang hindi inaasahan ng babae. Upang mapatibay ng ina-inahan ang kanyang posisyon, nagplano itong atali ang babae sa isang abandonadong gusali at balak siyang sunugin ng buhay. At tanging ang kanyang tunay na ina lamang ang walang pag-aalinlangang tumakbo para subukang iligtas siya ngunit pagdating niya. Ang apoy ay kumalat na sa buong gusali sa sandaling iyon, pinagsisihan ng babae ang lahat ng kanyang ginawa sa kanyang ina. Sumumpa siya na kung magkakaroon ng pangalawang buhay, hindi na niya hahayaang maulit ang trahedya. At kasama ang pagsisisi, pumanaw siya marahil ay para pagbigyan ng langit ang kanyang hiling. Siya ay muling isinilang 3 taon sa nakaraan, sa mismong araw bago ilipat ng babae ang kanyang share sa ina-inahan at pamilya nito. Tuwang-tuwa pa sila sa inaasahang pag-angat sa buhay ngunit nang makita ang tunay na ina ng babae, agad niya itong sinampal. Isang hamak na tagalinis ng banyo, anong karapatan mong pumarito? Ito ang opisina ng chairman ng G Group. Tingnan mo nga yung suot mo. Bagay ka ba rito? Gusto lang sana niyang ipaliwanag na may nagutos sa kanyang pumunta, pero akma na naman siyang sasampalin ng ina-inahan. Mabuti na lang at napigilan siya ng babae. Hindi maaari. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ang katotohanan. Kung may nagutos sa kanyang maglinis dito, hayaan na lang natin dahil sa respeto sa babae, tumigil na sila. Pagkatapos, akmang lalapitan ng babae ang kanyang ina para aluin. Jitong. Kailangan pong linisin ito. Maaari po bang lumabas muna kayo? Baka po madumihan ko ang damit ninyo. Inay, huwag po kayong mag-alala. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang danasin ninyo pa ang anumang hirap nang pumasok siya sa banyo at itinaas ang kurtina sa loob. Sa kanya natuklasan na sa ganitong kalagayan pala nabubuhay ang kanyang ina noon lang nalaman ng babae. Na napakalaki ng kanyang pagkukulang sa ina upang mabawi ang lahat, agad niyang inutusan ng kanyang tauhan. Inutusan niya si Manang Wang na maghanda ng isang silid sa kanyang vilya, doon sila titira ng kanyang ina. At ibinigay niya ang susi ng mamahaling sasakyan at titulo ng bahay kay Manang Wang para ibigay sa kanyang ina. Pagbalik ng ina, nang malaman niyang doon siya titira, siya ay natakot. Dahil noong huling tumira siya rito, hindi siya nakatulog ng maayos kahit isang gabi. Ang kapatid niyang mapanlinlang ay hindi lang siya binubuhusan ng tubig gabi-gabi, kundi pinagpupunit din lahat ng kanyang damit. Dumanas pa siya ng matinding kalupitan ngunit nang akma na siyang tatakas pabalik sa kanyang banyo. Saktong dumating ang kanyang ina-inahan at ang pamilya nito. Gusto ko to, salamat haay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nang makita siya ng pamilya sa villa, agad siyang binugbog sa sandaling iyon. Nakita ng mapanlinlang na babae ang titulo ng bahay at susi ng sasakyan sa mesa at inakalang para sa kanya iyon. Kaya walang sabi-sabing kinuha niya ito ngunit sinabi ni Manang Wang na iyon ay regalo ng babae para sa kanyang ina. Ngunit sa sumunod na segundo, pinagsasampal siya ng ina-inahan. Ginang, huwag niyo na pong saktan si Manang Wang. At Chen Fang. Isa ka lang hamak na babae. Tingnan mo nga yung suot mo. Karapat-dapat ka bang magmay-ari ng ganito karaming yaman? Hindi po ako karapat-dapat, hindi po ito bigay sa akin ni ma'am. Imposibleng ibigay niya sa akin ang mga to. Tatanungin kita, anong trabaho mo sa G Group? Ako po ay tagalinis ng banyo. Isa kang tagalinis ng banyo, karapat-dapat ka bang magkaroon ng ganito kagandang vilya, ha? Napipi ka na ba? Sagutin mo ko, hindi po ako. Isa kang hamak na tagalinis ng banyo imbes na manatili ka sa banyo, anong ginagawa mo rito sa vilya, ha?
Nang makitang dadampat ng gamit ang ina-inahan para ihampas sa ina, sumuko na si Manang Wang. Sinabi niyang para sa kanila ang mga gamit doon lang sila, hawak ang titulo at susi ng sasakyan. Masayang umakyat sa itaas bago umalis, inutusan pa si Manang Wang na palayasin ng ina. Hanggang sa bumili ng bulaklak ang babae at umuwi doon niya natagpuan ang kanyang sugatang ina. Pati ang mga regalo sa mesa ay nawawala na doon na ikinwento ni Manang Wang ang buong nangyari. Bumaba ang mapanlinlang na babae at humihingi pa ng mas maraming regalo nang makitang hindi pa umaalis ang ina. Akma niya itong sasaktan, ngunit pinigilan siya ng babae. Ate, anong? Naglakas loob kang saktan ako. Bakit mo ako sinaktan? Kasabay nito, narinig ng ina-inahan at ama ang ingay at bumaba rin sila, pinapagalitan ng babae. Paano mo nagagawang saktan ng kapatid mo para sa isang hamak na tagalinis ng banyo? Mag-sorry ka sa kanya. Hindi siya hamak na tagalinis ng banyo. Siya ang nanay ko. Nang makita ang kakaibang kilos ng babae, nagtaka ang ama dahil dati hindi naman ito pinapansin ng ina. At matigas silang tumangging isa uli ang titulo at susi ng sasakyan nang makita ang kanilang kakapalan ng mukha. Diretsong sinabi ng babae na tatawag siya ng pulis at isusumbong sila sa pagnanakaw. Agad siyang tinawag ng ama, akala niya isusuko na ito sa babae. Ngunit nag-usap-usap pa sila at binalak na ibigay na lang sa ina ang mga luma nilang damit at sapatos, hindi maaari. Lahat ng kinuha ninyo ay dapat ibalik sa nanay ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Isa-isa ko kayong ipapakulong. Ah. 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 Dali-dali, bilis. Tigil, sino ang naglalakas loob na gumawa ng gulo sa bahay ni President G? Sino man ang magdulot ng gulo sa bahay ni Ginoong G Ching-hing. Tinawag mo talaga ang seguridad. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Siya mismo, nananatili sa pagkakamali. G Ching-hing, wala ka bang konsensya? Sino ang nag-alaga sa'yo ng ganito katagal? Bakit mo? Ganito ang trato sa atin. Ching-hing, may kaunting hindi pagkakaintindihan sa bahay. Kailangan mo pa bang gawin? Bakit ang daming tao at ingay? Ha? Walang nangyari. Pagnanakaw sa loob ng bahay, umalis na kayo. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Sila dalawang, nakalusot ng walang permiso sa bahay ko. Hindi lang nila tinulak ang nanay ko. Nagnakaw pa kayo ng mga bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngayon, ano ang gagawin natin? Kailangan ko pa bang turuan kayo? Ginang, pakipag-utos na ibalik mo na ngayon, mga bagay. Pagkatapos ay umalis sa bahay ni Jigong. Kung amoy, kami ay gagamitin. Mga hakbang na sa pilitan. Anong alam ninyo? Sabi na ng tatay ko, isa kaming pamilya. Lahat ito ay maliit na hindi pagkakaintindihan. At siya ay ina ni Director G. Paano siya makakakuha ng bagay? Ang aming layunin ay protektahan ang kaligtasan ng may-ari at ang kanilang ari-arian. Ayon sa paglalarawan ni Ginoong G, siya ay nakatanggap ng banta, kaya kailangan nating gumawa ng hakbang. Maliban na lang kung hindi na magsasampa si Jidong. Ching-hing, huwag ka nang magalit pa. Seryoso ba? Talagang gusto mong ipaalis ang nanay mo sa bahay, kapatid? Gusto mong ibahagi ang bahagi, ipasa na kay nanay. Bukas na siya magiging chairwoman. Yung ganito mong pagtrato sa kumpanya, hindi rin maganda. Ngayon palang ayusin na natin si Lin Meizu. Maaga pa. Bukod-bukod, bukas na ang pinakamagandang pagkakataon. Pwede ko ring hindi na imbestigahan, pero kailangan mong ibalik ang mga bagay. Lahat sa nanay ko. Asawa, kung hindi, ibalik mo muna ang mga bagay. Kay Ye Chun-fang. Kahit na bukas, ikaw na ang magiging chairman ng G Group, bakit ka pa makikipag-ugnayan sa isang, yung mabaho at palyadong tao, ay walang karanasan? Mom, tama si Dad. Si Ye Chun-fang ay isang mabahong tagalinis ng banyo. Bigyan mo siya nito. Anong magagawa niya? Para lang itong magpanggap na manghihingi ng limos. Ibibigay ko pa rin sa'yo. Isang huling pagkakataon. Ibabalik mo ang mga bagay sa nanay ko. Kung hindi lang kita papalayasin ng security. Pupuntahan pa kita sa pulis. At magre-report ako. Mga sasakyan na ito
Mga bahay na ito, hindi ko na talaga pinapansin. Ye Chunfang, sabihin ko sa'yo, itong mga bagay na ito ay iniaabot ko sa'yo bilang donasyon. Wala nang problema, naiuwi na ang mga bagay sa kanilang orihinal na lugar. Hindi ko na ito hahanapin. Pakiusap, magpunta kayo. Sige, Ginoong G, kung may kailangan, makipag-ugnayan lang kayo. Tara na. Ate Wang, ibalik mo ang mga bagay na ito sa kwarto ng nanay ko. Tandaan mong i-lock ito sa safe para hindi na naman may ibang pumasok at mang-hold up. Si Miss. Nanay. Tingnan mo kung anong nangyari sa'yo. Dahil sa'yo, naiinis na ako. Ikaw. Asawa. Tara, pakyat tayo. Bantayan si Lin Meizu at Ji Yaksuan. Ano man ang mangyari, iulat mo agad sa akin. Ngayon. Ito ba ay hindi mula sa G-Group? Si Chairwoman Ji Qingying ba? Anong plano nyo? Gusto kong ipasunod sa iyo bukas ng gabi. Naatali siya. At pagkatapos ay tapusin na siya. Ang matayog na chairwoman ng G Corporation. Ng grupo. Ng High City. Sikat na babaeng negosyante. Kung gusto mong atali ako, itatali ko. Gaano kalaking panganib ang kailangan kong harapin? Bibigyan kita ng 50 milyon. Talaga bang kaya mong ilabas ang ganitong kalaking pera? Bukas. Ibigay na niya ang lahat ng bahagi ng grupo. Sa lahat ng mga bahagi, lahat ipapasa ko sa nanay ko. Pagdating ng panahon, huwag mong sabihin na 5 milyon. Kahit 5 bilyon pa, kaya ng nanay ko yun. Sinasabi mo talaga. Bakit kita gaguhin? Sino ba si Ji Qingying? Hindi ko pa alam yun. Mas nakikinig siya sa nanay ko. Paano mo gustong solusyonan siya? Sa tingin ko, magandang lugar ito. Malayo sa sibilisasyon, walang masyadong dumadaan na tao, kung sakali, na magkaroon ng sunog o kung anuman. Talagang hindi nagkamali ang mga tao sa asawa ng G. Talagang hindi pangkaraniwan ang kanyang mga paraan. Kung ganun. Ako na ang gagawa nito. Kukunin ko na ito. Yazuan, bukas-bukas. Kapag nakuha ko na ang shares ng G Corporation, sa akin, ipapalayas ko na yung mag-ina na yon. Ipagkakaluwag ko sa'yo ang posisyon ng General Manager ng G Corporation. Sila lang ang para sa atin mag-ina. Gusto kong sunugin ng buhay si Ji Qingying. Ng buhay-buhay. Direktor G, kahapon, pinayagan mo akong sundan, si Lin Meizu at Ji Yaksuan. May bagong balita na. Direktor G, kagabi, sabay silang pumunta sa isang abandonadong lugar sa labas ng syudad, isang maliit na sirang bahay. Tulong. Mayroon bang tao? Tulong. Kaya pala lahat ng ito ay matagal na nilang pinagplanuhan. Hindi ako makapaniwala na si Lin Meizu ay nakipagsabuatan sa ganitong tao. Gusto niya akong patayin. Ginoong G, lahat ba ng inyong mga shares sa G Group ay inyong ipapasa lahat kay Lin Meizu? Naglipat ng tao, pangalan ng kumpanya lungsod ng Lagda, Jinghai City petsa ng Lagda, 2025/4/20 lugar ng Lagda. Imposible. Si Xiao Qin, orihinal na bahagi, nawawalang bisa ang kontrata ng paglilipat. Tulungan mo akong gumawa ng bagong draft. Palitan ang tatanggap ng bahagi sa ang aking tunay na ina, si Ye Chunfang. Opo, Ginoong G. Ako at ang tatay ko ay napaniwala ng ganoon katagal niya. Ngayon na may mga ebidensyang ito, tiyak na mapaparusahan sila ayon sa batas. Ay nako, Ginoong Lin. Ano ang tawag ninyo sa akin? Alam ng lahat dito. Ngayong araw si Ginoong G ay ibebenta ang lahat ng kanyang mga shares. Lahat ay ibinibigay sa iyo. Ito ay sinasabing pulong ng mga shareholder. Sa totoo lang, ito ay iyong seremonya ng pananumpa. Tama nga, walang duda dyan. Ang pananaw ni Ginoong G sa tao ay hindi kailanman nagkamali. Ang ating Chairman Lin ay matalino at maganda. Sa kanyang pamumuno, ang ating G Group ay tiyak na aabante pa ng husto. Siyempre naman, kung ikukumpara kay Chairman Lin, si Ye Chunfang ay bobo at mabaho pa. At araw-araw pa siyang natutulog sa banyo. Walang kahit isang palatandaan ng mayamang pamilya, ng mga mayayaman. Sang-ayon talaga ako dyan. Kahit na siya ang sariling ina, anong pakialam ko sa kakayahan at itsura? Kahit si Director Lin, hindi makakatapat, hindi na kailanman mapapantayan. Lin Meizu, sinasabi niya ng may katwiran. Ye Chunfang. Ay nako.
Sadyang nagpaganda pa talaga. Mukhang tao nga talaga. Bakit nandito ka? Ngayon ay ang general meeting ng grupo ni G, ng mga shareholders, at si Director Lin din, naging chairman ng grupo ni G, ng kumpanya, ng seremonya ng pagtatalaga. Isa kang mabahong tagalinis ng banyo. Anong karapatan mong makisawsaw dito? Ang baho mo. Umalis ka na dito agad. Opo. Si Ching Ying ang nagpadala sa akin. Paano ito posible? Hindi mo ba tinitingnan? Anong klase ka ba? Si Ji Qingying, paano naman niya magpapahintulot sa isang katulad mong pangit na tagalinis? Sa ganitong sitwasyon, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob, namang agaw ng atensyon? Si Director G natin. Iyan lang. Gusto mong magpakita, naiisip mo bang baliw ka? Usapin. Ginang, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Tatanungin kita. Ang kwintas mo. At ang damit mo, saan mo nakuha? Ibinigay ito sa akin ni Ching Ying. At sinabihan akong, isuot ito ngayon. Ye Chun Fang. Ano na ang tapang mo ngayon? Lumalakas na ito. Hindi ka lang basta pumasok sa mataas na pulong ng J Group. Puno ka pa ng kasinungalingan. Alam mo ba kung gaano halaga ang suot mong damit at ang kwintas mo? Hindi bababa sa ilang milyon. Sa tingin mo ba, ang taong tulad mo ay karapat dapat magsuot ng ganitong mamahaling damit at kwintas? Siguradong ikaw ang nagnakaw nito, hindi ako nagnakaw. Hindi ko rin sinasadya na pumasok dito nang walang pahintulot. Si Ching Ying ang may gawa niyan. Tumahimik ka na. Grupo ng G. Pangalan ng chairman. Ikaw lang ang isang tagalinis ng banyo. Pwede ka bang tawagin sa pangalan niya? Huwag mong akalain. Dahil ikaw ang tunay na ina ni Ji Ching Ying, ay maaari kang magmalaki. Walang pakundangan. Sasabihin ko sa'yo, hindi kailanman pinahalagahan ni Ji Ching Ying. Naging maalala ko sa'yo. Kahapon. Ang mga bagay na ibinigay niya sa'yo. Para rin sa akin. Isang pagsubok. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging tagapang chairman ng G Group na aking pinagsikapan. Tao. Hilahin mo ang kanyang kwintas. At pagkatapos ay itapon siya sa labas. Sige, Ginoong Lin. Terra, hindi pwede. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Hindi pwede. Ito ay kay Ching Ying. Ibinigay niya sa akin. Hindi mo ito pwedeng kunin. Pakawalan mo ako. Nang ahas kang agawin ng spotlight ni Director Lin, para kang naghahanap ng kamatayan. Isa kang tagalinis ng kasilyo. Bakit ka may karapatang dalhin ng ganitong mamahaling kwintas? Song Yuan. Song Yuan, tulungan mo ako. Ngayon ang tapang mo, lalong lumalakas, at nagtatangka kang, diretsong banggitin ang pangalan ko, kahit ano paman. Noon ay ganoon din tayo. Ang tapang mo talaga, harap mong makita ako, nagpapasikat sa asawa ko, mukhang. Ngayon ay aayusin ko ng mabuti, ikaw ang pagbabayaran ko. Tanggalin mo ang damit niya, at itapon mo. Sige po, huwag. Huwag. Pakawalan mo ako. Huwag. Sasabihin ko sa'yo, simula ngayon. Si Ji Ching Ying, ang mamamahala ng kumpanya, lahat ng bahagi ay ililipat sa pangalan ko. Ang posisyon ng Pangulo ng G Group ay para lamang sa akin, at ikaw. Habang buhay, ay maglilinis ng banyo. Bitawan mo ako. Tama na. Sino ang nagsabing ikaw ang chairman? Nanay, ayos ka lang ba, Ching Ying? Itong mabahong naglilinis ng banyo, hindi alintana ang mga hadlang sa araw-araw. Pumasok siya sa silid pulong nang walang pahintulot. Sobrang hindi katanggap-tanggap. Ching Ying. Sabi pa niya na ako raw ay isang malupit na madrasa mo. Gusto niya akong paalisin. Pinagsasaktan pa niya ako. Wala akong ginawa. Siyang may kasalanan. Ginoong G, tama si Ginoong Lin. Itong mabahong naglilinis ng banyo. Sobrang labis na ito. Sabi pa, si Ginoong Lin ay masamang madrasta. Nang aapi pa kay Ginoong Lin. Ganitong asal. Ginoong G, hindi ito kailanman pinapayagan. Ye Chun Fang, tapos na talaga ito para sa'yo. Baka pati banyo, hindi mo na mapuntahan. Anong tawag niyo sa kanya? Ako pa rin ang chairman ng GC Group ngayon. Nasa akin pa rin ang mga shares. Ganito kaagad ang pagkagusto mong umakyat. Ganito ka kaagresibo para umakyat sa posisyon. Hindi. Gusto mo bang sabihin na pagkatapos maging chairman, masaya ka na ngayon? No, wala akong ginawa. Tama ang sabi ng nanay ko. Tunay nang ikaw ay isang masamang madrasta.
Qingying, paano ka nagsasalita? Sobrang labis na ito. Mag-sorry ka na sa nanay mo. Mag-sorry. Gusto mo bang makipagsabuatan ako sa mamamatay tao na ito na gustong sunugin ako ng buhay? Ang aking paghingi ng tawad. Hindi iyon, Mama. Paano niya malalaman? Imposible. Paano niya malalaman? Hindi siya pwedeng malaman. Ji Qingying, siguradong niloloko ako. Hindi ako dapat magpaloko sa kanya. Qingying, mali ang pagkaintindi mo sa nanay. Paano naman may isip ng nanay iyon? Alam mo kung ano ang nasa isip mo. Ikaw ang nakakaalam. Wala akong ganang makipagtalo sa'yo. Nandito ako ngayon para ipahayag tungkol sa paglipat ng mga bahagi. Meizu, huwag kang mag-alala. Si Qingying ay may matigas na dila ngunit mabait ang puso. Siguradong ibibigay niya sa iyo ang bahagi ng kumpanya dahil mayroon siyang tunay na ina dito. Natatakot na pagsabihan ng iba. Natatakot na pagsabihan siya ng mga tao. Pinapaboran ang iba. Hindi mabuti sa kanyang tunay na ina. Kaya ang nangyari ngayon ay sinadya ni Qingying na gawin iyon. Magtiwala ka. Kaya ako na unang batiin si Direk Lin. At sana ay magpatuloy ang suporta mo sa kanya. Ngayon, ipinahayag ko na ang naglipat ng aking bahagi ay ang aking ina. Si Ye Chunfang. Anong nangyayari? Paano ito? Bakit nailipat kay Ye Chunfang? Kung ganun, kaya ang aming G-Group Chairman. Hindi ba? Parang tagalinis ng banyo. Hindi naman. Ano bang ibig mong sabihin, Chairman Ji? Qingying. Nabasa mo ba ng mali ang pangalan? Hindi ako nagkamali sa pagbasa. Gusto ko lang ilipat ang lahat ng aking bahagi. Ipadala ito sa aking tunay na ina, Ye Chunfang. Hindi. Talaga bang ililipat mo ang bahagi kay Ye Chunfang? Hindi. Hindi ako sang-ayon. Ako ang chairman ng G-Group. Ako ang chairman. Ang desisyon ko. Kailangan pa ba ng iyong pahintulot? Qingying, anong kabaliwan yan ginagawa mo? Sabi na nga naman dati, ipapasa ang mga shares sa nanay mo. Bakit ngayon ay babalik pa rin mo? Tatay. Niloloko tayo ni Lin Meizu. Nabulag na ako ng matagal. Isa siyang puting mata na lobo. May ebidensya ako. Ji Song Yuan, Ji Qingying, wala ka na bang konsensya? Sino ang nag-alaga sa'yo ng maraming taon? Sino ang nagpalaki sa'yo? Siya ang nanay ko, si Lin Meizu, hindi yung mabahong naglilinis ng banyo na si Ye Chunfang. Aaminin ko, sa mga taong ito, inalagaan niya ako ng gusto, pero hindi ko rin siya pinabayaan. Hindi pwede, masyado kang padalos-dalos sa ginawa mo. Hindi ako sang-ayon na ipasa mo ang mga shares kay Ye Chunfang. Nasabi ko na, ako ang chairman ng G-Group. At alam ng lahat ng narito na kung wala ako sa grupo, sana nagsara na noon pa. Wala kayong karapatang umupo dito. Nanay, pumirma ka. Mula ngayon, ikaw na ang magiging chairman ng grupo. Qingying. Ako. Ang kasunduan sa paglilipat ng G-Group, hindi ito dapat mapunta sa kanya. Anong ginagawa mo? Isa siyang pangit na tagalinis ng banyo. Walang karapatang umupo sa posisyong ito. Posisyon ng tagapangulo ng lupon. Ako lang ang karapat-dapat. Tumigil ka. Ji Qingying. Ikaw ba ay magbibigay ng kasunduan sa paglilipat sa sarili mong ina? Sinasabi ko sa'yo, hindi yan mangyayari. Ang G-Group. Kasunduan sa paglilipat ng shares. Sinunog ko na. Huwag mong asahang mauupo ka sa posisyon bilang chairman. Hindi ka ba masyadong inosente? Yung kontratang sinunog mo kanina, kopya lang yun. Kung gusto mong maglaro, pwede kitang tulungan mag-print ng daan-daang kopya para masunog mo ng dahan-dahan. Ikaw, Ji Qingying, anong ginagawa mong baliw? Ano bang nagawa ni Mama? Bakit mo siya ginagawa ng ganito? Qingying, alam mo ba, ang ginagawa mo, bakit mo pinapagalitan si Mama ng ganito kalalim? Agad na humingi ng tawad sa iyong ina, magsagawa ng bagong kontrata, ilipat ang lahat ng bahagi kay Meizu. Ginoong Ji, ipinasa ninyo ang bahagi kay Ye Chunfang. Sobrang padalos-dalos naman ito. Ginoong Ji, Ginoong Lin, matalino at mahusay siya. At ang kanyang imahe ay talagang angkop para sa aming chairman ng G-Group. Samantalang si Ye Chunfang ay isang tagalinis ng banyo lamang. Kung ipasa ang grupo G sa kanya, malapit na itong mabangkarote. Matagal na kayong nalinlang niya. Isa siyang mapanlinlang na lobo. Isang lason na babae na may pusong ahas. Ginoong Ji, paano mo masabi iyon tungkol kay Ginoong Lin? Tama nga. Siya rin ay ina mo. Ganito ang sinasabi mo, hindi ito angkop, Ji Qingying. Bakit ka biglang nagwala? Dati, palagi kang sumusunod sa ina mo. Ngayon, dahil dito, ina na naglilinis ng banyo, ay siniraan niya ng ganito. Huwag mong kalimutan na siya ang naglinis ng banyo sa kumpanya, ngunit ikaw ang nag-ayos noon. Tama. Aaminin ko dati na mali ang ginawa ko, ngunit ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang pagbayarin ang aking tunay na ina. Ikaw, tumahimik ka. Napagpasyahan ko na ang bagay na ito, Lin Meizu.
Alam mo sa puso mo, kontrata ng paglilipat ng bahagi ay isang formalidad lamang. Kahit gaano ka pa karaming sunugin, walang silbi ito. Tungkol sa nanay ko, siya ay ang chairman ng G Group at ikaw. Wala kang anumang kaugnayan sa aming G Group, Ruay. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit isang sentimo dito. Ji Qingying, isa kang babaeng hindi tumutupad sa salita. Babae. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng tungkol sa G-Group, akin lahat yan. Walang sino man sa inyo ang makakakuha nito. Ikaw, babae, anong niloloko mo? Mga kasama, lahat kayo ay malinaw na nakakita, di ba? Siya ang nag-alaga sa akin ng mahigit 10 taon. Tama. Ngunit sa loob ng 10 taon na iyon, hindi ko rin siya pinabayaan. Pinakain ko siya ng marangyang pagkain at damit. Halos lahat ng hiling niya ay tinupad ko. At siya naman, para sa isang posisyon bilang chairman, sinabi niya ang kanyang totoong nararamdaman. Tinawag akong cute. Para sa ganitong tao, kung ibibigay ko ang mga shares, lahat sa kanya, hindi ba ako naghahanap ng kapahamakan? Iyan nga. Si Lin Meizu pala, inggit at walang utang na loob. Lin Meizu, ikaw. Paano mo nagawang insultuhan si Ginoong G? Hindi naman. Wala akong ganoon sinabi. Nanay. Huwag kang matakot. Kung hindi mo sinabi ang mga salitang ito, magagalit ba si nanay ng ganito? Masyado nang mainit ang ulo ni nanay. Kung hindi mo ginawa ang ganitong bagay, magiging ganito ba ka-emosyonal si nanay? Nanay. Qingying, palagi mo lang sinisisi ang nanay mo. Ikaw ba, wala bang kahit kaunting problema? May problema ako. Palaging mabuti ang nanay mo sa'yo. Pero ikaw naman. Sadyang gusto mong inisin siya. Ginawa mo ito para lang. Hindi maipasa sa kanya ang posisyon ng chairman. Ano ba ang tunay mong intensyon para sa ikabubuti ko? Sige. Papalinawin ko sa inyo lahat ang kanyang tunay na anyo. Bibigyan kita ng 50 milyon. Itong trabaho, kukunin ko na. Kaya, paano mo gustong ayusin siya? Sa tingin ko, ayos lang ang lugar na ito. Malayo ang lugar. Walang dumadaan dito. Kung sakali, may mangyaring sunog o kung ano paman. Ha. Hindi katakataka sa Ginang G. Iba talaga ang paraan niya. Yazuan, bukas, kapag nakuha ko na ang mga shares ng G Group, palalabasin ko na ang 2 ina at anak na babae. Paalisin. Ipapagawa ko sa'yo na maging general manager ng G Group. Ang mga shares ng G Group, amin yan ng mag-ina namin. HMPH, gusto kong sunugin ng buhay si babaeng si Ji Qingying. Hindi nakatakataka kung bakit nagbago ng isip si Ginoong G. Hindi na niya ililipat ang mga shares kay Lin Meizu. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya pala, palagi nang sinasabi ni Jidong na si Lin Meizu may matinding ambisyon. Salamat sa video na ebidensya na pinakita sa atin ng malinaw. Ang tunay na pagkatao ni Lin Meizu. Hindi siya ganito. Hindi ito totoo. Peke ang video na ito. Hindi ako iyon. Lahat ito ay peke. Si Ji Qingying iyon. Mahal. Hindi talaga ako iyon. Mahal. Talagang ikaw ang gumawa nito. Hindi ako ang gumawa. Nai-incriminate ako. Talagang hindi ako. Kahit na siya ang gumawa nito, bakit? Hindi ka pwedeng mag-usap ng pribado sa bahay. Kailangan mong sabihin ito sa harap ng lahat, Dad. Kailan pa tayo aabot dito? Sinasamahan mo pa siya magsalita. Itong masamang babae. Gusto niyang sunugin. Patayin ng buhay ang anak mong babae. Buksan mong mabuti ang mata mo at tingnan. Nandyan pa rin siya sa tingin mo. At maging isang mabait na asawa. At mapagmahal na ina. Lin Meizu. Sa harap ng mga matibay na ebidensyang ito, ano pa ang masasabi mo? Ji Qingying, ikaw na cute. Bakit mo ako ginagawa ng ganito? Ganyan ka. Sinira mo ang buong buhay ko. May mukha ka pa bang magtanong bakit? Para hindi masira ang pamilya namin, ang mga G, at hindi mamatay ang mga tao namin. Para sa akin at sa nanay ko, na magkaroon ng isang payapang buhay. Para alisin ang panganib sa pamilya G. Ang cute mo naman. Mama. Ayos ka lang ba? Mama, ikaw. Mama, bumangon ka na. Ji Qingying, sapat na ba ang kalokohan mo? Siya ang nanay mo nga pala. Wala akong ganong kasamang masama. Simula ngayon. Isa na lang ang nanay ko. Iyon ay ang aking tunay na ina, Ye Chunfang. Nanay, wala nang anuman. Lahat ay tapos na. Noon, ako ang mali. Hindi ko dapat pinatansik ka sa pamilya G. At lalo na, hindi kita dapat pinapapasok magwalis ng banyo. Pero ngayon, nakita ko na ang aking pagkakamali. Mula ngayon, sisiguraduhin kong doble ang pag-aalaga ko sa'yo. Qingying. Hindi ka kasalanan, Ma. Ikaw ang paborito ng puso ni Ma. Nanay, sa nakaraang buhay, ako'y bulag at bingi sa puso. Buti na lang binigyan ako ng pagkakataon ng langit. Pagkakataon na magsimula muli sa buhay na ito. Tiyak na babawiin ko ito ng doble para sa'yo.
Ji Qingying. Ano man ang mangyari, siya rin ang nag-alaga sa'yo. Isang ina sa loob ng higit 10 taon. Ganito kang walang puso at walang awa. Pinapalo mo pa siya. Ikaw. Tao ka pa ba? Tatay. Nalilito ka na ba? Matibay ang ebidensya. Ipinapakita ko sa iyo ngayon din. Gusto niya akong patayin ng buhay. Isang tapik lang ang ibinigay ko sa kanya. Sinasabi mo na ako ay walang utang na loob. Sinasabi mo na ako ay walang puso at dangal. Ngunit sa loob ng mahigit 10 taon, napakabuti ko sa kanya. Ngayon, siya naman ang nais akong saktan. Siya ang walang puso at walang awa. Ngayon, siya pa ang nakapatay sa akin. Siya ang walang puso at walang awa. Ji Qingying, ano ba talaga ang gusto mo? Hanggang kailan mo gustong magulo? Ako ang magulo. Tatay, siyang siya. Tumahimik ka. Sobra ka na. Ano man ang mangyari, inalagaan ka rin niya. Bilang nanay sa loob ng 15 taon. Siya ang asawa ko. Tatay, hindi mo pa ba nakikilala ang tunay niyang mukha kapag napasira na niya ang pamilya nating G at nawasak ang lahat, huli na ang lahat noon. Ano na ngayon, kahit nagkamali siya, malakas ang pondo ng grupo ni G. May sapat din kaming kakayahan para magpabuti. Malakas ang pondo. Papa, anong karapatan mo? Sabihin ang ganito, ang grupo ni G ay nasa akin. Lumago at lumakas sa ilalim ng pamumuno ay ang aking pinaghirapan. Syempre, wala kang pakialam. Sige, sabihin mo, ano ang gusto mong gawin? Paalisan sina Lin Meizu at Ji Yaksuan sa pamilya G. Tapos mag-report sa pulis. Dapinin niyo silang dalawa. Ano ang sinabi mo? Si Ji Qingying, ano ang karapatan mo? Napaalisan kami. Syempre, may karapatan ako. Ako ang presidente ng G Group. Isang salita ko lang kailangan. Ikaw at ang ina mong may pusong ahas at lasol ay kailangang tahimik na umalis sa pamilyang G. At ang mga ebidensyang ito ay sapat na para sa inyong dalawa na makulong ng ilang taon. Mahal. Kailangan mo talaga akong tulungan. Makakulong na ako. Nawasak ang buong buhay ko. Ji Qingying, ikaw ang Meizu na inalagaan mula pagkabata. Napakawalang puso mo. Akala mo pa, pipilitin mo siyang makulong. Oo. Ginoong G. Pagkatapos ng lahat, Ginoong Lin. Mula pagkabata, ang nagpalaki sa kanya. 10 taon ng pag-aaruga, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Si Ginoong Lin ay pansamantalang naligaw lang. Sigurado akong babalik siya sa tamang landas. At si Yaksuan pa, siya ang aking anak na babae. Inalagaan ko siya ng 20 taon. Hindi ko papayagan na may sinuman, Meizu, ang magdulot ng paghihirap sa kanya. Tatay, Ji Qingying, kailangan mong sundin ako ngayon. Ang bagay na ito ay tapos na. Tapos na. Pwede rin. Basta ang mag-ina nila ay umalis ng maayos sa pamilya G. Kung pupunta ka sa istasyon ng pulis at sumuko, pwede ko ring huwag ituloy ang kaso. Ji Qingying, kailan ka titigil? Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Ikaw na chairman, ay wala ng tunay na kapangyarihan. At saka, hindi ka talaga kasama sa pamilya namin, ang mga G. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka kabilang sa pamilya G. Pwede ba? May kinalaman ito sa pinagmulan ni Ji Qingying. Hindi ka kabilang sa pamilya G. Tatay. Anong ibig mong sabihin dyan? Ji Qingying, bingi ka ba talaga? O hindi mo lang maintindihan ang sinasabi ng tao? Ikaw, Ji Qingying, hindi ka talaga anak ko, kundi ikaw ay miyembro ng pamilya G. Ilang dekada na ang nakalipas. Isang aso ang inampon. Hindi ito posible. Sa pamilya namin ng G, iisa lang ang anak na babae. Siya ay si Yaksuan, hindi ikaw. Ikaw na isang ampon lang. Iniisip mong makaalis ang aking asawa sa aking sariling anak na babae. Nangarap ka pa. Papa, ano ba talaga ang nangyayari? Yaksuan, huwag matakot dahil ngayong araw, binuka ka mo na ang lihim na ito. Sasabihin ko na ang buong katotohanan sa'yo. Hindi ka talaga aking tunay na anak, kundi isang batang babae na inampan ko na may mabuting puso. Ang iyong pinagmulan ay hindi ko dapat ipaalam sa lahat, lalo kung maging isang mayamang dalaga ka sa aming pamilya G. Ngunit hindi ko alam kung ano ang pinag-iisipan mo na parang nabaliw ka at gusto mong ilipat ang lahat ng pagmamayari ng pamilya G sa babaeng si Ye Chunfang. Itong babaeng ito, gusto mo pang paalisan ng asawa ko at ang tunay kong anak na babae. Ngayong araw malalaman mo sa pamilya G sino ang tunay na ulo ng pamilya. Paano nangyari ito? Meizu, Yaksuan, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan na may sinuman mangbuli sa inyo. Hindi nakakagulat. Hindi nakakagulat na hindi mo inisip ang lahat para protektahan si Lin Meizu. Akala ko ako ang estranghero. Palagi akong para sa ang pamilyang G ay nagbigay ng buong pagsisikap na may buong puso at dugo. At kayo naman, Ji Qingying, wala ka bang hiya kung hindi dahil sa aming G Group na nagbigay sa'yo ng pagkakataon? Ikaw nga, isa pang taong walang gusto sa'yo. Akala mo ba, kapag may nagawa kang tagumpay, pwedeng maging mayabang ka bilang isang ampon? Gusto mo pang paalisin kami ng nanay ko, ako at ang nanay ko. Mas mabuti pang palayasin ka. Ako ang chairman ng G Group. Tanging ang asawa kong si Lin Meizu ang dapat. Ano man ang ginawa niya, sinusuportahan ko siya. Pero ang nanay ko, asawa mo rin siya. Wala siyang karapatan. Noong nagpakasal siya sa akin noon, buntis na siya. Hindi ko siya mahal. Kaya ang batang dinadala niya, hindi ko talaga pinapansin. Ji Song Yuan, hindi mo ba sinabi noon na ang batang dinadala ko ay sayo? Dahil noong panahong iyon, may halaga ka pa sa akin. Sinabi ko lang yan para lokohin ka. Tungkol sayo, Ji Qingying. Kung hindi dahil noon, naawa ako sayo. Matagal na kitang itinapon sa kalye. Nang inag ako sa lamig. Tatay, akala ko noon na ikaw ang nalinlang ni Lin Meizu, pero ako pala ang nalinlang. Tumahimik ka. Hindi ka talaga anak ko, wala kang karapatang tawagin akong tatay.
Ji Qingying, huling pagkakataon ko sa'yo ang ibibigay. Pirmahan mo ang kasunduan ng paglilipat ng shares ng G Group para sa akin at isuko mo ang G Group ang posisyon bilang chairman ng board. Kung hindi, papaalisin kita sa pamilyang G. Papaalisin sa G Group. Hindi pwede. Huwag mong isipin. Ji Qingying, Lin Meizu. Huwag mong isipin na si Lin Meizu. Wala na akong magagawa sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ikaw ay pangalawang may-ari lamang. Lahat ng iyong bahagi ay matagal ko nang nailipat. Ang dahilan kung bakit nandito ka ay dahil may ilan ka pang kakayahan. May ilang gamit ito. Ngayon, magpakatino ka. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Pwede kong isipin na walang nangyari. Kung hindi, handa ka na sa kapalaran mo. Ano ang sinabi mo? Qingying abala ako. May dala akong financial report. Kailangan mong pirmahan ito. Nalaman ko. Nalaman ko na matagal mo nang binabalak ako. Hindi ko inakalang na si Ji Qingying pala ang taong nasa labas ng laro. Ngayon, hindi ka na chairwoman ng G Group at hindi ka na rin anak ng G Family. Anong karapatan mo na paalisin si Meizu at si Yaksuan? Ay binigay sa iyo ng G Family para ikaw ay umangat at magtagumpay. Dapat mong maging mapagpasalamat. Hinawakan ninyo ang inyong konsensya. Mag-isip kayo. Noong araw, ang grupo ni G naharap sa pagbagsak. Kung hindi ako, wala na ang grupo. Ji Qingying, wala ka bang hiya? Sinasabi mong ililikas mo ang kumpanya. Kahit wala ka, kami sa grupong Chi ay ganun din. Malampasan ang pagsubok. Noong mga panahong iyon, mukhang may talento ka nga. Kaya nga ikaw ang pinapamahalaan ng mga bagay sa kumpanya. Ngayon naman, kahit wala ka, ang aming grupong G patuloy na umaangat at sumisikat. Ikaw nga, matagal nang wala na. Ginagamit na ang halaga nito. Ang tanga ko, buong puso akong para sa pamilya G. Sa huli, ang nakuha ko ay kahihiyan at pagtataksil. Hindi ba taalis lang? Sakto naman, ganito ang pamilya. Hindi ko gustong manatili kahit isang segundo. Qingying. Nanay. Walang anuman, paghiwalayin ang pamilya G. Mas lalo lang tayong uunlad. Ji Qingying. Dapat mong maintindihan, kapag iniwan mo ang pamilya G, wala kang magiging kahit ano. At ang pera ng pamilya G, hindi mo madadala kahit isang sentimo. Hindi ko naman kailangan iyon, ang iyong maruming pera. Qingying. Kasalanan ng ina. Ako ang nagdala ng problema sa'yo, inay. Hindi ko agad nakita ang kanilang tunay na mukha. Hindi ito kasalanan mo. Inay, tayo na. Inay, itong dalawang babae, sa wakas ay pinalayas na natin. Mula ngayon, kami ng tatlong magkakapatid, magpapakasaya at mamumuhay ng maayos. Masaya ka, Meizu. Ang taong ito ay umalis na sa pamilyang G. Mula ngayon, ikaw na talaga ang tunay na tagapangulo ng G Group. Mula ngayon, kailangan mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Magtrabaho ng mabuti. Mag-alala ka, mahal. Sisiguraduhin kong magsikap ako ng gusto. Hindi kita bibiguin. Sige, naniniwala ako sa'yo. Qingying. Kasalanan ng nanay. Nabigatan kita dahil sa nanay. Nanay, huwag mong sabihin ganyan. Sa halip, ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Noon, bulag ako. Kaya't nakatuon ako sa pamilya G. At inorganisa pa kita. Pumunta sa kumpanya para maglinis ng banyo. Dahil sa iyo, nagdusa ako ng sobra. Hindi kita sinisisi. Ina ni Qingying. Ngayon, ako, hindi na siya, ang chairman ng GC Group. Ang mga bahagi ko, ay nailipat na rin. Nagsikap ako ng mabuti sa loob ng maraming taon. Ngunit tila wala akong napansin. Qingying. Bata ka pa, marami pang pagkakataon sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, babantayan kita ng mabuti. Kahit na sa ngayon, hindi kita maaring payagang tumira sa bilya o magmaneho ng mamahaling sasakyan. Ngunit makakatiyak ako na hindi ka na magugutom at hindi na kita papayagang maging tanga. Basta't makasama lang kita, handa na si mama na tumira sa banyo, nanay. Chunfang, Qingying, sa wakas, nahanap ko na kayo. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Nanay, tawagan mo na ang pulis. May taong gangsta ito. Qingying, ako. Ako ang tatay mo. Tatay. Nanay, ano ba talaga ang nangyayari? Qingying, siya nga ang tatay mo. Pasensya na, Qingying, ako. Sobrang na-excite ako. Chunfang, noon,
Ako ang palaging mali. Akala ko nilihis mo ang puso mo sa iba. Kaya ako ang unang umalis sa'yo. Ngayon, nalaman ko na ang totoo. Ngayon, ang katotohanan. Lahat ay si Ji Song Yuan ang nagsimula. Nagplano ng maigi. Nalokohin ka ng maraming taon. Spring Fang, hinihiling ko sa'yo. Patawarin mo ako. Sana, ngayon, ikaw na ang pinakamayamang tao sa bansa. Samantalang ako at si Ching Ling ay mga itinaboy ng pamilya Ji. Na parang mga asong naligaw. Ano pang karapatan ko na magsabi ng patawad sa'yo? Chun Fang, huwag mong sabihin ganyan. Sa loob ng maraming taon, hindi na ako muling nagpakasal sa ibang babae. Sa puso ko, ikaw lang ang nandyan. Nanay, ano ba talaga ang nangyayari? Ako ang may kasalanan, noon. Niloko ako ni Ji Song Yuan. Akala ko ang bata sa aking sinapupunan ay kanya. Ngunit ngayon ko lang nalaman, noon. Para sa aming pamilya ari-arian, gumawa ng paraan upang makuha ang aking tiwala. Alam niya kahit na ang anak sa aking sinapupunan ay hindi kanya, pero hindi niya sinabi sa akin ang katotohanan. Hanggang sa ari-arian ng pamilya ipinasa na lahat sa kanya. Ang taong ito'y basura ay nagpakita ng tunay na mukha. Pinalayas ang aming pamilya mula sa tahanan. Pamilya At dito na naglaho. Hindi kasi sinisisi ng nanay. Sila ang mali. Buong pamilya nila. Chun Fang, Ching Ying. Kanina, ang nangyari sa G-Group. Alam ko na lahat. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong ang G-Group. Magbabayad sila ng kapalit. Ang mga tao sa pamilya G, walang mabuting tao na nang-ahas na apihin. Ang aking babae at anak na babae, hindi ko sila palalampasin. Ako ang may kasalanan na hindi nakakita. Nagkamali ako sa pagkilala kay Ji Song Yuan. Spring Fang, hindi ka nagkakamali. Sige na. Kayong dalawa, muna pumunta sa bahay ko. Mag-ayos kayo doon. Ang tungkol sa grupo ni Ji, hayaan niyo na ako ang bahala. Chin Dian, ako. Chun Fang, ikaw ang aking babae. Kayo ng dalawa ay ang tanging pamilya ko sa mundong ito. Hindi lang ako nais na magkaroon kayo ng magandang buhay, kundi pati sa hinaharap. Ang aking league group ay ipapasa ko kay Ching Ying para pamahalaan. Ibigay mo sa akin. Naiintindihan ko na ang lahat ng nangyari. Noong panahong iyon, ang G-Group ay napunta sa krisis. Ang aking anak na babae, ang nagligtas sa G-Group sa gitna ng tubig at apoy. Kahit bata ka pa, naayos mo na ang negosyo ni G sa isang maayos na paraan araw-araw. Kaya ipinasa ko sa iyo ang Lee Corporation para sa iyo. Siyempre, kampante na ako. Halika na, sumakay na. Ito ang Hong Kong, pinakamayaman na distrito ng mga villa, at kasabay nito. Isa rin ito sa aking mga negosyo. Kayo ngayon dito, ay ligtas at nakatira ng maayos. Maaaring manatili hanggat gusto ninyo. Sa huli, ang mga industriyang ito, ay para rin kay Ching Ying. Sige na, dalhin mo na ang nanay mo para magpahinga ng maayos. Kung may kailangan, tawagan mo lang ako. Salamat ha, Tito Ling. Hindi pa ako. Sanay na tawagin ng iba. Walang anuman. Mahaba pa ang mga araw sa hinaharap tungkol sa mga damdamin. Maaaring unti-unting linangin. Sige na, magpahinga na kayo. Ying Ying. Alam ko na wala kayong anumang damdamin ni Lee Chin-gion. Ngunit siya pa rin, ang iyong tunay na ama. Maaari kayong magkita muli. Ito ay kapalaran na ibinigay ng langit. Dapat kayong mag-usap ng mas madalas. Magpalitan ng mga saloobin. Pangalagaan ng mabuti ang relasyon ng mga magulang sa isa't isa. Nanay, sobrang dami na nang naranasan kamakailan. Nagbago na rin ang buhay. Gusto ko munang maghinay-hinay bago magsalita. Ying Ying. Pasensya na. Ako ang nanay na masyadong biglaan. Tara na. Sa wakas, nipple-ayos na natin ang dalawang ito mula sa bahay. Tatay, ngayon tayo ay pamilya. Kailangan natin humanap ng lugar para magdiwang ng maayos. Walang problema. Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano lang. Ay naku. Hindi ba sila sina Ji Qingying at si Ye Chun Fang na naglilinis ng banyo? Talagang malas. Paano pa natin sila makikita? Ji Qingying, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ito halata? Siguradong makapalang mukha, nagtatago sa daan, para subukang makuha ang pagpapatawad niya. Ako ang nagsabi, nang arap lang ako. Talagang ang galing niyo maglagay ng sarili niyong mukha sa pinakagwapo. Nanunood sa inyo. Karapat dapat kayo. Hindi rin ito lugar. Kayo ang nagbubukas nito. Kayo ba ay makakapunta? Bakit hindi tayo pwedeng pumunta? Ji Qingying, alam mo ba kung nasaan ito? Ito ang buong Haicheng, pinakamalaking subdivision. Sa tingin mo ba, karapat dapat ka dito? Malinaw naman. Alam niya na dito nakatira, mga mayaman, yung mga dating niyang customer, ang pumunta dito.
Ji Qingying, akala mo ba ay ikaw pa rin yung dati na chairman? Umalis ka na agad. Kung hindi, hahanapan kita ng tao. Wala na akong koneksyon sa inyo, Ji family. Umalis na ako. Wala akong obligasyong ipaalam sa inyo kung saan kami pupunta ng nanay ko. Mama, umalis na tayo. Hinto. Ji Qingying, hindi ka na ngayon ang chairman ng G Group at lalo na hindi ka na ang anak ng pamilya G. Kaya huwag ka nang magpakatigas dito. Umalis ka na sa pamilya kong G. Wala ka ng halaga. Kahit ang isang aso sa kalsada, mas mahalaga pa kaysa sayo. Hindi ka pa rin magsasawa at muling pumunta sa villa para mangakit ng mga kliyente. Ang kapal ng mukha mo talaga. Talagang inisip mo na ang sarili mong bahay ay parang isang paraiso sa kapaligiran nyo ni isang segundo. Ayaw kong magtagal sa buhay kong ito. Hindi na ako babalik, Ji Qingying. Dahil sa mga mabuti mong ginawa sa akin noon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kailangan mo lang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Baka bigyan pa kita ng 10 o higit pang piso para sa inyo ng iyong ina na maghigi sa kalye. Magkasama kayong mag-ina sa gitna ng kalsada. Hindi ako mamamatay sa lamig. Noong nakaraan, talagang bulag ako. Hindi ko nakilala itong malupit at walang pusong tao. Sana hindi kita tinawag na nanay sa loob ng 15 taon. Wala kang karapatan. Ji Qingying, pansinin mo ang tono ng pagsasalita mo. Kausap mo ngayon ang magiging chairman ng G Group. Mag-ingat ka. Hindi ka papatawarin ni Meizu. Hindi siya magpapakita ng awa. Walang awa. Sino ba ang nangangailangan ng awa ninyo? At ang magiging chairman ng G Group, sa kanya lang iyan. Isang matandang babae na hindi nagtrabaho ng mahigit 10 taon. Matanda na. O, sa tingin ko, hindi lalampas ng 1 buwan. Magsasara na ang G Group, PFFT. Ano ka ba? Ikaw ay isang tao lang sa amin, Gigi. Pinalayas na tao. Ikaw ba ay may karapatan na manghimasok dito sa mga negosyo ng kumpanya? Kahit na ang nanay ko, madali lang yang masolusyonan. E ako naman, talagang inaasahan ko yan. Inaasahan. Kayo ng grupong Chi. Noong araw ng pagkabangkarote. Si Xiao Kai, ano na ang mga paghahanda? Nakahanda na ang lahat, Ginoong Li. Ayos. Babalik ako sa villa ngayon, kasama ang asawa at anak kong babae. Nakuha na lahat. Ay, tama nga, yung mga mamamahayag, hindi ba palaging curious tungkol sa tagapagmana ng League Group ay release ang balita ngayon din. Aking formal na inihahayag ang kandidato ng aking grupo. Mga kandidato, sige, Ginoong Li, si Ji Qingying. Tingnan mo kung gaano kapangit, kung gaano ito kapangit. Hihihi, tama. Ay, pinalayas siya ng pamilya namin na G. Parang tao na lang siya sa gilid ng kalsada. Baka nga, wala siyang tiyak na tirahan. Ah, hindi, meron siya. Pwede siyang bumalik sa nanay niya. Sa banyo siya matutulog. Haha. Sinong may lakas ng loob na ipatulog ang anak kong babae sa banyo? Sino to? Chun Fang, Qingying, nandito ako. Walang sino man ang mga api sa inyo. Sino ka ba at saan ka nagmula? Sa tingin mo, ikaw, hindi ka karapat dapat malaman ang aking pagkatao. Talagang magaling magpanggap. Ginang Li. Ngayon, dala ni Ginang Li, 10 villa at 10 sports car, 5% ng mga bahagi ng League Group at ang posisyon ng chairman ng League Group. Opisyal ko na kayong tatanggapin para sa inyo. Ano ang sinasabi mong tawagin mo ako, Miss Li? Dahil ikaw ay tunay na anak na babae ni General Li. Dapat mong gamitin ang apelyido ni General Li. Siyempre, dapat ayusin ito sa apelyido ni Ginoong Li. Dahil ba, iyon nga, na nasa tuktok ng listahan ng mga ari-arian, League Group. Ang taong ito sa harap, hindi ba siya? Siya ang chairman ng League Group, ang pinakamayamang tao sa bansa, si Li Qindian. Hindi posible, talagang hindi posible. Si Ji Qingying ay isa lang sa mga taong pinalayas ng pamilya naming Ji. Isang taong itinaboy palabas. Pwedeng anak ng pinakamayayamang tao. Hindi talaga posible. Siguradong si Ji Qingying ang nagdala ng batang artista. Sabi ko na nga ba? Isang taong pinalayas ng pamilya Ji. Paano maaaring? Paano mangyayari yon? Biglang nagbago. Anak ng pinakamayamang tao. Nakakatawa talaga. Kung ganoon nga. Ang mga sertipiko ng bahay at susi ng kotse na ito, lahat mga gamit lang yan. Medyo kahawig talaga. Parang totoo. Ihulog mo na. Anong sinasabi mo? Eh di mga gamit lang naman. Anong ikinatutuwa mo? Ji Qingying. Huwag mong akalain hindi ko alam. Ang tunay mong layunin. Di ka naman talaga masaya na pinatalsik ka namin sa bahay at pinatawag ang mga extras na ito para magpanggap na tayo. Di mo lang gustong mualang ng dignidad at patunayan na mas maganda ang buhay mo kaysa sa akin. Pinagsisisihan mo ba? Nakakatawa talaga. Ikaw, isa kang taong pinalayas namin. Mula sa pamilya namin. Gusto mo pang iparamdam sa amin na hindi kami nagsisisi. Magdamgo ka na lang. Bakit mo sinisigawan ng anak ko? Ipalo mo nga siya. Talagang nakipag-away ka pa. Bakit mo ako hahampasin? Ji Qingying, yung mga artista na pinili mo, walang pinag-aralan. Ang lakas mo pang manakit ng tao. Hindi ba pera lang yan? Sige, bibigyan ko kayo ng doble. Kumukupot kayo sa akin. Tapos mag-sorry kayo sa anak kong babae. Tama, walang mali sa sinabi ko. Ang pamilya ko, mayaman kami. Ikaw at ang mga kasama mo pa. Maaari ko kayong bayaran ng doble. Lahat kayong lumuhad. Magmano kayo at humingi ng tawad sa amin. Tandaan ninyo ang sinabi ninyo ngayon. Huwag kayong magsisi. Haha. Anong panahon na ba ito? Nandito pa rin kayo nag-aarte. Gusto kong ipakita sa inyo. Sino ang nagsisisi? Team HMP.
Hoy! Manager Wu, may tao sa inyo. Sa Qinyan Villa nagkagulo at nasaktan pa ang tao, HMP. Magmadali kang dalhin ang tao dito para tingnan nila. Kami, ang pamilya ni G. Pero nasa Qinyan Villa District ang mga nangungupahan ng IP at ang manager ng Villa. Kailangan sumunod sa utos ng tatay ko. Sinong sobrang lakas ng loob na manggulo sa Qinyan Villa District? Si Manager Wu ang taong ito. Lily, Ginoong Lee. Ginoong Lee, ay, Manager Wu, nagkamali ka ba ng tao? Oo, Manager Wu, siya si Ji Qingying, isang inupahang aktor. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ito ang aming, may-ari ng Qindian Villa Area, pinakamayamang tao sa bansa, tagapangulo ng Lee Group, Lee Qindian. Imposible. Ang chairman ng grupong G, paano kaya siya makikasama kay Ye Chunfang at kay Ji Qingying? Ito. Tama, isang cute na bata na pinalaya sa bahay. Paano niya makikilala ang pinakamayamang tao sa bansa? Imposible. Hindi pwede. Siguradong siya ang nag-imbita niya. Artista. Meizu. Kalmado ka muna. Si Manager Wu ay isang mataas na opisyal sa Qindian Villa. Alam ito ng lahat. Manager Wu, narinig ko na ang buong pamilya nila. Ito ay mula sa Qindian Villa. VIP nangungupahan. Totoo ba yun? Ginoong Lee, ako po ito. Ako po ito. Walang pinipili. Pinayagan ko silang makalusot. Sige na. Hindi ko sinasadyang sisihin ka, pero ang buong pamilya nila ay nagsasalita ng hindi maganda sa aking babae at anak na babae. At saka, pinapakiusapan nilang yumuko ako para humingi ng tawad sa kanila. Ano ang gagawin natin? Tawag na, ilabas sila, ipalayas sila sa villa. Alista mo ang 3 taong ito sa blacklist ng Qindian Villa. Ng blacklist, ipinapalong sa buong bansa. Mula ngayon, ang lahat ng industriya sa ilalim ng grupong Lee ay hindi tinatanggap na umalis. Si Chun Fang ay dahil sa aking kakulangan sa pag-iisip, nagawa kayong magdusa ng ganitong mga pagdurusa. Ngunit ngayon, ang aking lead group ay nailagay na ang kanilang pamilya sa blacklist. Simula ngayon, wala nang sinuman. Pupunta na sa inyo dalawa. Isa pa, mga bagay na ito ay kaunting pasalubong ko para sa inyo at ng iyong ina na nagdusa ng maraming taon. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, tiyak kong gagawin ang doble na kabayaran para sa inyo, Tito Lee. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, ngunit hindi ko kayang tiisin ang mga ito. Qingying, ikaw lang ang aking nag-iisang anak sa hinaharap. Ang aking lead group ay ipapasa ko sa iyo upang pamahalaan. Kaya't ang mga red along ito ay hindi talaga mahalaga. Ako, Qingying, tanggapin mo na lang. Sa kabila ng lahat, siya ang tunay mong ama. Salamat. Tatay. Qingying, ikaw. Maaari mo ba akong tawaging muli? Salamat, Tatay. Xiao Kai. Ipapaalam na, ngayong gabi, mag-browse ako ng press conference upang opisyal na ipahayag ang tagapagmana ng Lee Group. Opo, Ginoong Lee. Ay. Kayo. Tatay, ang taong iyon ay talaga ang pinakamayayamang tao sa bansa, si Lee Qindian. Si Manager Wu ay isang taong ganito. Paano siya magsisinungaling? Malaki ang posibilidad na siya talaga. Paano mangyayari yun? Siguradong si Ji Qingying ang kumuha ng aktor. Paano naman si Manager Wu? Asawa, nakalimutan mo ba? Ito ang G Group. Dati, si Ji Qingying ang namamahala sa lungsod ng dagat na iyon. Ang mga kilalang negosyante ay lahat ay malapit sa kanya. Kaya sa tingin ko, si Lee Qindian ay maaaring isang aktor na inanyaya lamang. At si Manager Wu pa, sila ay nagkasundo na. Para lang mapaniwala tayo, ginawa lang nila itong palabas. Tatay, tama si nanay, si Ji Qingying na ganyang estado. Paano siya makikilala? Ang pinakamayaman sa buong bansa, hindi na maaaring maging kanyang anak na babae. Talagang, siya. Tiyak na nakipagsabuatan kay Manager Wu. Kasabwat niya, itong Manager Wu. Sabay silang nagkasundo ni Ji Qingying ng palihim. Na hindi iniisip ang atin, na ang Qindian Villa ay isang tenant ng IP. Pinalayas ang buong pamilya natin, sa labas. At inilagay pa sa blacklist, para kang walang puso talaga. Mamayang 8 ng gabi, chairman ng Lee Group, Lee Qindian, magkakaroon ng press conference para opisyal na ipahayag, Lee Group, ang kanyang pagiging tagapagmana. Ano ito? Ito ang bagong balita na ipinadala lang, ilang minuto pa lang ang nakalipas, at nasa top trending na agad. Tatay. Nakatanggap din ako nito ng push notification ng balita. Ako rin. Mukhang totoo ang balitang ito. Talagang ang totoo. Chairman ng Lee Group, Lee Qindian, ngayong gabi ay ipapahayag niya ang pagiging tagapagmana ng Lee Group sa kanyang sarili. Pumunta na. Kailangan mong pumunta. Sabihin mo lang kay Ginoong Lee, ang nangyari sa atin ngayon ay hindi patas. Hindi lang ito tungkol sa isang tao na nagkukunwaring si Ginoong Lee at si Manager Wu na nagsama-sama kay Ji Qingying. Nakausap na. Pupunta tayong mag-arte. Tama.
Kailangan talagang ipakita sa grupong ito na hindi sila makakalabas. Kapag lumabas na ang katotohanan, gagawin kong si Ji Qingying at ang kanyang nanay na naglilinis ng banyo. Hayaan mong ibigay niya sa akin. Humalik sa lupa at mag-sorry. Napaka-espesyal nitong lugar na ito. Talagang ang ganda. Oo nga. Tumigil ka. Hindi kayo welcome dito. Pakialis na kayo. Lumabas ka. Hindi kami tinatanggap. Kami ang group ng G. Pero nasa Haichen kami. Isa rin kaming kilalang grupo. Bakit hindi mo kami tinatanggap? Ikaw. Ikaw talaga, Manager Wu. Ikaw at si Ji Qingying. Itong. Nagtatago kayong dalawa. Kung malalaman ni Ginoong Li, siguro. Wala kang magandang kahihinatnan. Paano mo nagawang insultuhan kami? Ang panganay na babae ng Li Group. Hinahanap mo. Ako. Anak ng pamilya Li. Hindi naman siya. Tinanggal lang namin sa pamilya G. Ginoong Wu, ano na ang nangyayari? Nagtatampo ka pa rin dito. Sandali na lang, darating si Ginoong Li. Magsisimula na ang buong press conference. Agad-agad na ito magsisimula. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti kung paano ka magtatanggol sa sarili. Tawagin ang mga tao. Dakpin mo silang ilan. Paalisin mo ako. Ginoong Wu, sasabihin ko sa iyo. Ako ay ang tagapangulo ng lupon ng mga direktor ng kumpanyang G. Kung ma-offend mo kami ng G Group, gusto kong ipaalam kay Ginoong Li na walang magandang resulta para sa iyo. At saka, sinasabi mo lang na kami ay hindi makakapunta sa Qindian Villa area. Kaya tanungin kita, dito, ito ba ang Qindian Villa area? Sige na, Manager Wu, hindi ikaw ang magpapasya. Kaya bumalik ka na at magpahinga. Hindi siya ang magpapasya. Paalisin mo silang lahat. Hindi siya ang magpapasya. Ji Qingying, talaga namang matapang ka. Sa ganitong pagkakataon, nandito ka pa. Ji Qingying, alam mo ba kung saan ito? Ito ay sa Li Group, pampublikong pahayag. Ito ay upang ipahayag ang tagapagmana ng pamilya Li na pagkakakilanlan tungkol sa paghahanap mo ng mga extras noon. Kung malalaman ni Ginoong Li, tiyak na huhuberin ka niya ng balat. Sinasabi ko, hindi ba ninyo narinig? Paalisin niyo sila sa akin. Ano ang gusto niyo? Bakit kayo masyadong sumusunod sa kanya? Siya ay walang gustong Ji Qingying. Sa tingin ko ikaw ay ayoko nang mabuhay pa. Ngunit maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Kumukupas ka na ngayon at humingi ng tawad sa aming buong pamilya, sa mga koneksyon ko sa Heishi. Baka maprotektahan kita at mabuhay ka pa. Kung hindi, malalaman ni Ginoong Li na naghanap ka ng mga extra para sa eksena at nagkunwari na ikaw ang chairman ng Li Group. Hindi kanya patatawarin. Pasensya na, Ginang, G. Sinasabi nila, totoo ba lahat yan? Talaga bang nag-hire ka ng mga extras para magpanggap? G. Naghahanap ka ba ng tao para magpanggap bilang chairman ng Li Group? Naisip mo ba ang magiging kahihinatnan nito? Mga Ginoo at Ginang, huwag magpanik ang lahat at huwag maniwala sa mga chismis. Walang sino man ang nagpapanggap na chairman ng aming Li Group. Si Ji Qingying ay ang aming panganay na anak. Bamyubyula ka. Inisip mo na lahat ay mga unggoy. Isa ka lang na may apelyidong Ji. Paano ka magiging panganay na anak ng Li Group? Tama. Hindi ka talaga panganay na anak ng Li Group. Halika. Sasabihin ko sa inyo na si Qingying ngayong season, hindi lang kumuha ng mga extra para magpanggap, kundi nagpapanggap din bilang anak ni Li, na dalaga, na umaasa sa sarili niyang posisyon bilang chairman ng G Group. At kay Manager Wu na ito, diretsong nagsisinungaling, nang hihikayat ng panlilinlang sa lahat, sobrang kawalang hiyaan. Talagang karumal-dumal ang puso. Totoo bang sinabi ni Director Lin, malinaw na ang apelyido ay G, at pinalayas pa mula sa pamilya, ng pamilya G. Paano mangyayari yun? Siya ba ang anak na babae ng Li Group? Hindi naman siguro. Baka peke yan. Sino ang nagsabi na ang anak ko ay peke? Oh, bakit ikaw na naman? Talagang hindi ka pa rin nawawala kahit sa palabas. Dito ka na. Nagsusulat ng palabas. Anong nangyayari dito? Yung lalaking ito, si Ji Qingying ang nagdala dito. Isa sa mga aktor. Nagkunwari pa siyang chairman ng Lin Group na si Lin. Kung hindi ko siya nahagip, naloko na ang lahat. May ganitong bagay pa. Manggahas pang magkunwari bilang pinakamayaman sa bansa. Sobrang lakas ng loob niya. Lin Meizu. Hindi mo talaga nakikilala ang isang dakila. Ito ang aming pamilya Li. Si Li Qindian ang chairman ng aming grupo. Puso. Maliit na cute. Alam mo ba kung sino si Li Qindian? Siya ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Hindi siya kailanman lumalabas sa mga pampublikong lugar at nang ahas kang magpanggap bilang siya. Ayaw mo bang mamatay? Kapag nalaman ito ni Ginoong Li, sa tingin mo ba, makakaligtas ka pa? Ngayon, kumukupas ka na at humingi ng tawad. Ngayon ako ay tagapangulo ng lupon ng kumpanya ng G Group. Nasa Heishi ako at may mga koneksyon pa ako. Kung tutulungan ko kayo, maaaring buhay pa kayo. Tama, ngayon. Lumuhad at umamin ng pagkakamali, humingi ng tawad. Ito na ang huli ninyong pagkakataon. Kung hindi kayo hihingi ng tawad, sagot ninyo ang magiging kahihinatnan. Kung magpapaluhod kayo kay Ginoong Li, mukhang hindi na kayo nagmamalasakit sa buhay ninyo.
Ginoong Joe, paano ka napunta rito? Dito, Ginoong Joe, maaari ba akong magtanong ng ilang katanungan sa inyo? Tatay, parang nakita ko ang taong ito sa telebisyon. Siya ay ang pinakamayamang tao sa Hash, si Joe Yuni. Ginoong Lee, pasensya na, nahuli ako, Ginoong Lee. Talaga bang siya ay chairman ng Lee Group, Lee Chin-byun? Kung ganun, Ji Ching-ying, siya talaga ang tunay na anak na babae ni Lee Chin-byun, kanyang sariling anak. Ji Song-yuan, may lakas ka bang loob na ulitin ang sinabi mo? Muling sabihin, Ginoo Joe, ako, nagsawa ka na ba sa buhay mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Napahintulutan kang magpanil kay Ginoong Lee. At ikaw, Lin Meizu, akala mo ba, sa pamamagitan ng mga madidilim mong paraan, ay magiging pinuno ka ng G-Group, pangulo ng lupon, mabilis kang angat sa buhay. Sinasabi ko sa'yo, mangangarap ka lang. Mga paraan na hindi matanggap sa mata ng publiko. Naging chairman ka na ng grupo ni G, at maaari ka nang umangat sa posisyon. Sasabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Kung susubukan mong magsalita ng bastos sa aking mahal na si Lee, siguradong gagawin kong masama ang iyong kapalaran, at hindi ka makakatakas. Ako'y tiyak na magpaparusa sa'yo. Magbabayad kayo ng halaga. Ginoong Joe, talagang ganito ang taong ito, kaya ang ibig mong sabihin, mali ako. Hindi ako. Ibig sabihin nito, buksan mo ang iyong, tingnan mo ng maigi gamit ang mga mata ng aso. Ito ang aking tagapagligtas, at siya rin ang tagapangulo ng Lee Group, Lee Chin-byun. Si Ginoong Lee ba talaga ito? Ang sinabi ni Ginoong Joe ay dapat totoo. Hindi ito posible. Tiyak na peke ito. Meizu, ang sinabi ni Jodong, hindi mo ba siya pinaniniwalaan? Jodong, huwag kang makipag-away kay Meizu sa ganoong paraan. Meizu, bilis, pumunta dito at humingi ng tawad kay Jodong. Nandito ang aking mapagkakatiwalaang kaibigan, si Lee Zong. Hindi ko matatanggap ang inyong paghingi ng tawad. Ginoo Lee, noon ay nagkulang kami sa paningin. Huwag kang mag-alala sa amin. Talagang nakikita ko lang. Nagkamali tayo. Papa, paano ka magpapakumbaba sa mga ganitong tao? Anong sinasabi mo? Basta sa aking paningin, si Ji Qingying ay isang taong kami na naglilinis at umaalis. At yung si Ye Chunfang ay basura na amoy banyo. Ikaw, kahit ganitong labis na kasuklam-suklam, na salita ay naglakas loob kang sabihin, tumahimik ka. Ikaw na may ganitong labis na kasuklam-suklam, talagang masasabi mo ka, tumahimik ka na, haaya ka pang manakit sa akin. Ji Song-yuan, bakit mo ako huhulihin? Ikaw na rebelde, gusto mong sirain ang grupo ng Ji. Nagawa mo bang malubhang lugi ang buong pamilya mo? Ay nako, Ji Song-yuan, hindi ka ba tao? Si Yaksuan ay anak mo mismo, pati siya ay nilate mo pa. Ngayon siya ay naging ganito, dahil sa Ji Qingying na ito. Walang hiya ka, apat ang tapang kapabang, mang-insulto sa pamilya ni Ginoong Lee. Hindi ka ba marunong maggalang? Sige, gusto kong makita kung ang pamilya nyo, ang mga Ji, ay makakabangon pa ba, at mabubuhay sa lungsod ng dagat. Ipasa ito sa hinaharap sa Haishi. Kung may makipag-ugnayan pa rin sa pamilya ni Ji, o makipagtulungan, lahat ay magiging kalaban ko. Si Joe Yuni, kalaban ko. Ginoong Joe. Sila, mag-ina, hindi ko sinasadya. Bigyan mo sila ng isang pagkakataon. Pagkakataon. Nabigyan ko na. Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Alin sa mga pagkakataon na iyon ang pinahalagahan ninyo? Noong una, kayo ang nagpaalis sa akin at sa nanay ko sa pamilya ni G. Kailan? Bakit hindi mo naisip na mangyayari ito ngayon? Na ang pamilya ni G ay naging ganito. Ganitong kalagayan. Kasalanan nyo mismo ang lahat. Karapat dapat kayo. Qingying, ako pa rin ang tatay mo. Tingnan mo. Pinalaki kita sa loob ng maraming taon bilang ama at anak na babae. Patawarin mo na kami. Ji Song-yuan, wala ka bang kahit kaunting dangal? Humihingi ka pa ng awa kay Ji Qingying. Tumahimik ka na. Huwag ka nang magsalita. Gusto ko talagang magsalita. Si Ji Qingying, sa puso ko ay isang maliit na tao na pinalayas. Isa siyang maliit na cute. Hiniling mo pa sa kanya na magpatawad. Nanay, Joe Yuni, sinaktan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Walang pakialam kung sino ka. Kung aakyatin mo siya, ikaw ang kalaban ni Joe Yuni. Qingying, pakiusap na ako. Pabayaan mo na kami. Hindi pwedeng bumagsak ang aming G-Group. Bitawan mo ako. Kung papayag ka lang, doon lang ako bibitaw. Lumayo ka. May mukha ka pa bang magsalita? Ang sarili mong ama ni Qingying. Sa buong mundo, may ganitong walang pakialam at walang utang na loob na ama. Ikaw ba? Pinatalsik si Qingying mula sa pamilya ni Ji. Pinapalaya si Qingying na walang ari-arian. Malinaw na sinasabi mong, hindi na kayang mabuhay ang mag-ina nila. Ngayon sasabihin ko sa'yo, Qingying, hindi lang siya anak ko, si Lee Chin-byun, na babae, kundi siya rin ang tagapagmana ng aming Lee Group. Ginoong Lee, totoo po ba ang sinabi ninyo? Tagapagmana ng Lee Group, talagang anak mo siya, si Ji Qingying ba? Oo. Tama, ngayon, formal kong inihahayag, ang hinaharap ng Lee Group, tagapagmana, ay ang aking anak na babae, Ji Qingying. Joe Yuni. Oo, Ginoo Lee.
Simula ngayon, magbenta ng lahat ng ari-arian ng G family. Formal na, nagbigay ng alok sa grupo ng G na bilhin, at palayasin si Ji Song Yuan, maging sa kanilang tahanan. Huwag, 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 huwag akong galawin. Bitaw na ako, huwag niyo akong saktan. Kayong mga si Ji Qingying ang nagdulot sa atin ngayon ng napakalaking kahihiyan. Sa bagay na ito, hindi ko talaga maaaring silang pabayaan ng ganito. Tumahimik ka na. Sobrang nagsisisi na ako ngayon. Dapat hindi ko na sana pinayagan si Ji Qingying at Ye Chunfang na paalisin ng G Group. Dad, nagiging matanda ka na ba at nalilito? Syempre si Ji Qingying iyon. Yung tao na iyon. Siya ang unang nagbago ng isip. Inilipat ang lahat ng bahagi sa yung amoy ng banyo. Ang nanay ko ang tunay na biktima. Sa anumang kaso, ang bagay na ito, hindi pwedeng ganito lang. Kailangan kong pabayaran siya. Ano? Malaki ang bagsak ng stock ng G Group. Nawalan ng 20 bilyon. Nawalan ng 20 bilyon, ha? Paano nangyari ito? Si Jay ba iyon? Simula ngayon, mag-short sell ng lahat ng ari-arian ng pamilya G. Opisyal na, ipinasa ang alok na bilhin ang G Group. Paalisin ng tuluyan si Ji Song Yuan at ang pamilya niya mula sa G Group. Mahal ko, kaya ano ang gagawin natin? Ikaw ang presidente. Tinanong mo ako kung ano ang gagawin. Inay, huwag mag-alala. Pero hindi ko pa kailanman pinatakbo ang kumpanya. Paano ko malalaman? Anong gagawin natin? Huwag nang magtanong, sasabihin ko na sa'yo. Siguradong si Jodong ang gumawa niyan. Lin Meizu, noon pa lang sinabi ko na sa'yo na ipasa mo kay Jodong. At pati na rin kay Ji Qingying at sa pamilya niya. Ikaw naman. Sa halip, nagdagdag ka pa ng gasolina sa apoy. Ayos na ito. Bumagsak ang stock ng G Group. Nawala ang 2 bilyong. Tapos na. Ang pinagsikapan ko ng maraming taon, G Group, nawasak sa iyong mga kamay. Ji Song Yuan, matagal mo nang pinamamahalaan. Ang G Group dati ay may apelidong Ye, di ba? Fu, ay ari-arian na iniwan ng ama ni Ye Chunfang, di ba? Noong mga panahong iyon, para makuha mo ang mga ari-arian ng pamilya Ye, alam mong buntis si Ye Chunfang. Itinatago mo sa lahat na nagpakasal ka sa kanya nang makuha mo na ang kanyang yaman. Itinataboy mo silang lahat palabas ng bahay. Sinasabi mong ang yaman mo. Bitawan mo, Lin Meizu. Ikaw. Nanay, okay ka lang ba? Tatay, anong ginagawa mo? Asawa, pasensya na, hindi ko sinasadya. Ji Song Yuan, alam ko kung bakit mo ako sinuntok dahil alam mo, ang mga ginawa mo nitong mga taon, ang mga bagay na iyon, ay hindi mo talaga maipagmamalaki. Isa kang, mga mapagkunwari at mapanlinlang na tao. Tumahimik ka. Tay, nanay, huwag na kayong mag-away. Ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay hindi ba ang mapanatili ang kumpanya. Ano man ang mangyari, bumalik muna tayo sa opisina at tingnan. Ginoong Lin, malaki ang problema sa kumpanya natin. Anong problema? Sa grupo natin. Ang presyo ng stock ay bumagsak ng gusto. Maraming kumpanya ang tumigil na sa pakikipagtulungan sa atin. At saka, maraming empleyado ay nagsimula ng mag-resign at humihingi ng kompensasyon. Ginoong Lin, mama, ang kumpanya natin ay malapit ng may bankrupt. Ang kumpanya natin ay malapit na akong mabankrupt. Talagang pinagsisisihan ko noon. Bakit ko pa pinatalsik si Ji Qingying at Ye Chunfang? Bakit ako naniwala sa mga sinungaling ninyong dalawa? Ji Song Yuan, ito ang pinilit mo sa akin. Yaksuan, tayo na. Ginoong Lin, yung sa kumpanya, paano natin sosolusyonan ng krisis? Ano ang dapat gawin ni Ginoong Jing ngayon? Ano ang gagawin? Sana malaman ko kung ano ang gagawin. Sana. Wala nang magagawa. Ngayon, para mapanatili ang G Group, ako na lang ang personal na lalapit kay Ji Qingying. Para sa G Group, handa akong isakripisyo ang lahat. Ji Qingying, hindi mo ako tinawagan, at pina-blacklist mo pa ako. Ano bang balak nyo? Gisingin mo siya. Sige, boss. Anong gagawin ninyo? Bakit ninyo ginagawa ito sa akin? Sino ba talaga kayo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, may utos akong kunin ang buhay mo. Hindi. Hindi ninyo ako pwedeng patayin. Hindi ninyo ako pwedeng patayin. Tulong. Anong sigaw mo? Walang problema. Hayaan mo siyang sumigaw. Ilang kilometro ito mula sa lungsod. At saka, nasa liblib na lugar.
Walang dumadaan dito kahit kailan. Sabi mo nga. Kung sakali, may mangyaring sunog. Walang makakapansin nito. Tama ka nga. Ginoong Ji Song Yuan. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Pakiusap. Huwag niyo akong papatayin. At tama, may pera ako. Sobrang yaman ko. Pwede kitang bigyan ng pera. Ang hinihintay ko ay ang sinabi mong iyon. Kapag pinirmahan mo ito, patawarin ka namin. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Bakit nandito ang pangalan ng asawa ko na si Lin Meizu? Dahil sila ang mga taong hinahanap ko. Ano ang sinabi mo? Bakit nandito ka? Sino ba talaga sila? Ji Song Yuan. Totoo bang tanga ka o nagpapanggap ka lang? Sabi ko. Sila. Ako ang nagdala dito. Hindi ito posible. Hindi ito posible. Ji Song Yuan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Pero, mabuti ka sa akin. Ibigay mo sa akin ang posisyon bilang chairman ng G Group ng kumpanya ni G. Kung ganito, bibitawan ko na. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa'yo. Pero ngayon, parang, baliw ka. Lahat ng responsibilidad, itinutulak mo sa akin. Sinaktan mo pa ako. Huwag mo nang sisihin. Kung hindi ako magpapakabait sa'yo, parang gusto mo akong patayin. Kung susunod ka lang ng maayos, at pipirmahin mo ang kontratang ito, papalampasin kita. Ako pa nga ang asawa mo. Bakit mo ginawa ito sa akin? May konsensya ka pa ba? Konsensya, Ji Song Yuan. Hindi ka karapat-dapat na may konsensya. Noong araw, sinamsam mo, yaman ni Ye Chunfang, gamit ang lahat ng paraan. Palaging nag-iisip ng masama, kahit na ayaw ko rin, kay Ye Chunfang. Pero hindi mo rin naman. Dapat siyang ganito. Paano kung balang araw? Ganon din ang gagawin mo sa akin. Ganito kang tao. Kailangan mag-ingat tayo. Sige. Ako na ang pipirma. Pero nakita nyo rin naman, hindi ako makagalaw. Umuwi ka na. Lumayo ka na. Di nababalaan ko kayo. Walang sino man ang pwedeng lumapit. Ji Song Yuan. Anong ginagawa mo? Parang gusto mong sunugin ako ng buhay. Bakit pa ako magpapakita ng paggalang sa'yo? Ngayon ko lang naiintindihan. Bakit? Sabi ni Ji Qingying na gusto mong gawin niya. Sinunog. Ngayon ko lang naintindihan. Itong lugar. Ito ang inihanda mo para sa kanya. Di ba? Ji Song Yuan. Huwag kang magpadalos-dalos. Kalmado ka lang. Kalmado. Anong kalmado? Gusto mong ipasako ang lahat ng ari-arian ko. Lin Meizu, nangangarap ka. Layo, tumayo sa likod, umurong. Talagang baliw ka. Terra. Lin Meizu. Lin Meizu, huminto ka, hinto. Lin Meizu, Ji Song Yuan. Ji Yaksuan, kayo tatlo ay pinaghihinalaang kriminalidad at paglabag sa batas. Sama-sama kaming bumalik. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Itay, nanay. Ang pamilya ni Ji Song Yuan, inakusahang lumabag sa batas, nadakip na sila at naparusahan. Ngayon, ang grupo ni Ji ay walang pinuno, at ako, ay nagpasya na ipasara ang pamilyang ito, nabili na ng kumpanya. Mahal, balak kong, ang kumpanyang ito sa'yo, sapagkat dati, ito rin ay pag-aari ng pamilya nyo, mga ye. Salamat, Qingyan. Qingying. Mula ngayon, ikaw ang magiging chairman ng Lee Group. Naway sa hinaharap, makakagawa ka rin ng mas magagandang resulta. Hindi kita bibigwin. Sana huwag kang madismaya. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya G. At opisyal na akong nagpalit ng apelyido. Ako ang tagapangulo ng Lee Group ng Lupon. Ang pangalan ko ay Li Qingying.